Hello guys, good morning sa lahat, no? So today is Tuesday, July 22, 2025. So guys, kung mapapansin nyo, no, grabe ngayon yung baha. At ito guys, kaya ako napalabas ngayon kasi merong followers natin na nag-request na ang sabi niya is The Legend Boy, sabi niya, pwede bang explain mo yung kalikasan? Ano ba yung naidudulot ng kalikasan? So anyway, maraming salamat, no? Maraming salamat sa pagbibigay mo ng topic sa ngayon. At eto nga, timing sa ngayon, no? Yung ibinigay mo sa akin. So gusto mo na kitang pasalamatan. At ito ngayon, kahit medyo lumusong ako para ipakita ko sa yung actual na gusto mong malaman. Ito guys, yung sinasabi mo, ano ba yung kalikasan na naidudulot, ito na yon. So kung mapapansin mo, grabe yung pagbahasa ngayon kung saan yung mga nilalakaran kong area, no? Ito nga yung sinasabi natin, kapag hindi tayo nagpahalaga sa ating kalikasan, definitely may mga negative impact katulad ng ganito. Kasi may mga bagay na tinatawag na may mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng pagbabaha. Number one yan, of course, alam ng lahat, yung hindi tamang pagtapon ng basura na kung saan na lang natin inahagis, ito ay maaring mag-block sa mga drainage o yung tinatawag na magbara, no, sa mga drainage. Kaya eto guys, yung mga biglaang pag-ulan katulad ngayon, mapapansin niyo ngayon talagang buhat pa kagabi until now, walang tigil yung tinatawag na ulan. So mapapansin niyo, no, parang lawa, no? Parang kumbaga ilog, no? Kung saan talagang sadyang sobra yung tubig na napopondo rito. So guys, ayun nga yung sinasabi natin, kasi kinakailangan natin mahalin yung kalikasan natin, na tayo rin naman ang magbe-benefits neto, no? Kumbaga, kapag hindi natin binigyan ng pagpapahalaga, so ibig sabihin yan, wala tayong control guys. Grabe, ang tindi ng rito, ang tindi ng tubig rito at biglang palalim, no? So ayun nga yung sinasabi ko, kapag wala tayong tinatawag na tamang disiplina, so nangyayari to guys. Kung mapapansin mo yung palibot ko ay talagang punong-puno ng tubig. Ayan yung tinatawag na yung mga basura na itinapon sa hindi tamang pamamaraan na maaaring mag-block doon sa dinadaluyan ng mga drainage o mga kanal. So ito yun guys. Kaya ayun lang masasabi natin sa mga kaibigan natin na naway ito'y magbigay ng magandang senyales, no? Senyales sa bawat isa na bigyan natin ng kahalagahan ang kalikasan. Huwag natin abusuhin. Kaya nga mapapansin nyo, may mga ilan sa mga province o provinces na yung tinatawag na illegal logging. Yung illegal logging guys, ito yung pagputol sa mga puno, no, sa kagubatan na kung saan na dapat nakakatulong mag-block sa mga tinatawag na pagbaha. Ngayon, inabuso yung kalikasan, ganun nangyayari talaga. Kaya guys, sana tayo, hindi pa naman huli ang lahat, magtulungan, no? Ibig sabihin guys, magtulungan tayo na ipakita natin na tayo ay may kanya-kanyang disiplina. May mga ilan naman na sanhi ng pagbaha, may mga area na napakababa na kung saan konting ulan sadya talagang babahain talaga, no? Ayun, marami sa ngayon. Kaya doon sa mga affected na mga kababayan natin, kaibigan natin na kasalukuyan na
binabahasa ngayon. Ingat lang kayo dyan at patuloy lang manalangin, no, sa Panginoon na batid natin na hindi naman tayo pababayaan, no? Basta manalig lang tayo kasi ang kalikasan hindi natin pwedeng sinasabi natin turuan. Kusa yan, no? Kusa yung kalikasan. Kung ano mang oras, no? Kung ano mang oras o sabihin natin na pag ulan, bigyan lang tayo ng matinding ulan na walang tigil, katulad ngayon walang tigil. So maraming mga kababayan natin, kaibigan natin na nagsasakripisyo sa ngayon kasi nga binaha. Ano bang naidudulot ng baha? Siyempre marami yan, guys. Yung mga property mo maaring masira, yung mga gamit mo masira dahil nga sa baha. Kaya nga, guys, actually sabi nga nila sa baha iwasan daw yung paglusong, lalo na kung may sugat ka. Kasi yung mga ihi ng daga, normal yun, totoo yun, guys. Kaya eto maya-maya lang, pagbalik ko, hugas kaagad ako ng paa. At gusto ko lang talagang tugunan yung katanungan ng followers natin, no? So ipinapakita ko naman sa kanya na eto, lumusong ako. Eto yung nagpapatunay, eto na yung kalikasan, no? Yung hagupit ng kalikasan sa atin. Kaya sabi nga natin lagi lang natin tandaan na ang pagpapahalaga sa bawat isa, kung ano man yaman, no, ng ating kalikasan ay ating pangalagaan. So lagyan natin ng tamang direction, lagyan natin ng tamang lugar, no? Yung lugar kung saan tayo dapat magtapon ng basura. Kasi kung hindi natin gagawin yan, guys, at ipapairali natin yung tinatawag na sige itapon mo, wala naman nakakakita. So ang basura paunti-unti pag naipon, pag tumagal, dumami yan, darami at darami yan. Maaring pag ulan, ano rin yan doon sa mga area kung saan dinadaluyan ng tubig. Kapag ayan ay naging volume na, yung pinakamarami na, ayun yung, guys, yung sinasabi na maaring magbara. Ito na yung naidudulot niya, no? Kaya alam natin, hindi lang sa ganito, sa area na to, mayroong baha, marami. Katulad ng sinabi ko, doon sa mga affected area, especially doon sa mga mabababang lugar, na kung saan talagang atubili sila kung paano nila lisanin yung area. Kaya, guys, makikita nyo, may mga ilan sasakyan dito na inabot din ng baha. So the good thing now is hindi pa naman talaga touch yung pinakaloob, kumbaga doon pa lang sa ano nila, sa gulong, no? Kumbaga kaya pa naman, pero ganun pa man, sana tumigil na yung ulan para nang sa ganun maging maayos na at mawala na yung tubig at yung mga kaibigan natin maging maayos na rin yung bahay nila na kung saan pinasok ng baha, no? Kaya lagi niyong tandaan, no? Ito katulad ito, guys, ha. Paulit-ulit ako nagsasalita, baksak ng baksak, no? Dumaragasa ang tindi ng ulan. So ibig sabihin niyan talagang medyo we don't know kung until noon time ba to mawala. So hopefully mawala to para yung mga kaibigan natin, no, na maayos na nila yung mga tahanan nila. Kasi eto, guys, mapapansin nyo sa likod ko, no, eto yung court na kung saan nilagay na nila yung mga sasakyan nila. So ayan yan, guys, para ma-secure na nila, kasi mahirap kasi kapag mababad yung sasakyan mo, no? Halimbawang tumaas yung tubig at hindi mo siya na ilisan doon sa area, maari magkaroon ng problema yung sasakyan. Kaya ayan, may mga iilan dito, mapapansin niya sa likod ko yung court, pansamantala nilagyan mo nila ng parada nang sa ganun maging safe yung sasakyan nila. Okay? So guys, alam natin sa ngayon at medyo mahirap sa ngayon at
may mga ilang lugar din, no? Dahil nga sa baha, sa bagyo na naidulot, pati electricity, no? Kuryente, walang kuryente ngayon. Walang power, no? Kaya ingat-ingat lang tayo, guys. Alam natin na ito ay isang pagsubok lang, kaya nating lagpasan to, no? Kaya lagi nyo lang tandaan, manalig tayo sa Panginoon na tanging siya lang ang gagabay, no? Tanging siya lang ang magbibigay sa atin ng linaw, kalutasan sa ating mga problema. Okay? Kaya guys, so eto, baka maya-maya after ko mag-short vlog, then magugas na ako ng paa ko, no? At maging maayos na. At at least doon sa nagbigay sa akin ng short topic, sana itong binigay ko sa yung kasagutan, ito ay nagbigay sa inyong linaw, no? Lagi niyong tandaan, ang kalikasan ay magandang yaman kung ito ay pangangalagaan, no? Kapag ito'y inabuso, definitely may mga gantong anggulo. So mapapansin niyo yung mga bahana yan, kung saan napapansin niyo parang mga ano na, mga ilog na. So ito yung mangyayari, no? Ito yung mangyayari sa atin kapag patuloy tayong nag-aabuso sa ating kalikasan. Kaya guys, so anyway, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig sa akin. Nanaway patnubayan ang lahat, no? Maging ligtas, keep safe always sa lahat, no? Sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga affected ng mga baha. So manalangin lang tayo sa Panginoon na naway malagpasan natin to, no? Yung ganitong problema. So I hope doon naman sa affected na mga kaibigan natin na sana na-arrange nyo yung mga, kung meron man may mga sasakyan, na ilikas nyo, na ilagay nyo sa tamang kinalalagyan na kung saan hindi aabutin ng baha. At yung mga bahay na pinasok ng tubig na naway maging maayos at tumigil na, humupa na yung ulan para nang sa ganon maging maayos na yung tinatawag ninyong pinalalagyan nyo dyan sa bahay, no? Panalangin ko guys sa inyo, sa inyong lahat, sa ating lahat na naway etong kalikasan na isang hudyat ng kalikasan na ibinigay sa atin ay makakayanan natin. Lagi lang manalangin sa lahat, no? So anyway, bago ko i-end ang short vlog na to, gusto ko shout out muna ako dyan kay Chief Engineer Bete. Chief, sana nasa mabuti kang kalagayan sa area nyo. Sana ligtas kayo sa anumang mga sakuna na nangyayari sa ngayon, sa pagbaha, sa pagtaas ng tubig, sana maging maayos. At tangad ko na ang family mo maging okay, Chief. Then sa mga onboard namin, no? Mga crew, mga kapitanes, mga magigiting na mga marino, na naway maging ligtas at safe yung paglalayag ninyo, no? Kay Captain Benjola, pre, naway yung pamilya mo, no? Pamilya ng ating mga crew on board, lahat ng crew on board, lahat ng on vacation, na naway ligtas sila sa ganitong mga sakuna. Kung may mga ilan na affected ng bagyo o ng flooding, sana maging maayos at makaraos sila, no? Ma-overcome nila yung mga ganitong pangyayari. So pre, ingat lagi at saludo talaga ako sa iyo. Wala akong masabi. Sabi ko nga talagang bumaba yung crew, nag-report lahat. Napaka mabait mo talaga. Sabi nila wala kang katulad, no? Kumbaga walang katulad talaga, no? Anyway, natutuwa ako kasi lahat ng mga tinanong ko na crew, kamusta sa barko, laging sinasabi nila ayos talaga yung tandem ninyo ni Chief Engineer Lokyas. So naway, sana'y patuloy pa yung magandang serbisyo, magandang samahan sa barko, hangad namin maging okay kayo, no? So anyway, shout out din ako dyan sa Pasay na kung saan dyan ako lumaki. Alam ko sa kasalukuyan ngayon umapaw na dyan yung ilog, no? Kapag umapaw na yung ilog, definitely pupunta na yan sa kalsada, no? May mga ilan karatig bahay na affected ng ulan. So sana maging maayos, no? Maging maayos
at ligtas yung mga kababayan ko dyan sa Pasay at dun sa mga area, no, na mga kaibigan natin na kung saan affected ng bagyo o baha. Naway ligtas kayo lahat dyan, no? So anyway, maraming salamat sa inyo and see you on my next vlog. Bye.